Ang trahedya na kwento ni Fat Cat. Paano naging viral ang pagpapakamatay ng isang Chinese gamer? Ang kalunos-lunos na kwento sa likod ng kamakailang pagpapakamatay ng isang 21 taon gulang na Chinese gamer na binansagan na Fat Cat na nakatira sa Hunan, China ay naging pangunahing paksa ng talakayan sa Chinese social media na tumatalakay sa mas malawak na mga isyu sa lipunan mula sa hindi patas na dinamika ng kasarian hanggang sa mga negosyong sinasamantala ang nagdadalamhati sa mga gumagamit ng internet. Nitong mga nakaraang araw, ibinahagi ng mga Chinese netizens ang nakakasakit na kwento ng nangungunang manlalaro na may palayaw na Fat Cat na ipinanganak noong 2003 na gumawa ng matinding pagpili sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Noong nakaraang buwan, April 11, kasalukuyang taon, ang binata na ang totoong pangalan ay Liu Jie at binansagang Fat Cat o Pangmao sa salitang Chinese na literal na mataba o mabilog na pusa ay kalunos-lunos na tinapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog malapit sa Chongqing Tais River Bridge, kasunod ng isang hiwalayan ang kanyang kasintahan. Sa ngayon, ang insidente ay nakilala bilang Fat Cat Jumping into the River Incident. Ang balita ng kanyang pagpapakamatay sa lalong madaling panahon ay umikot sa internet at sinimulan ng ilang blogger na tingnan kung ano ang nasa likod ng kwento. Ang kapatid na babae ng lalaki ay nagsalita din sa pamamagitan ng mga online channel. At maraming chat records sa pagitan ng binata at ng kanyang kasintahan ang lumabas online. Ang isang aspeto ng kanyang kwento na nakakuha ng atraksyon noong unang bahagi ng Mi ay ang paghahayag na ang binata ay namuhunan ng lahat ng kanyang mga mapagkukunan sa relasyon. Di umano, gumawa siya ng malaking sakripisyo na nagbigay sa kanyang kasintahan ng mahigit 510,000 Chinese yuan o humigit kumulang na 4 million pesos sa kabuuan ng kanilang relasyon sa loob ng 2 taon. Nang tapusin ng kanyang kasintahan ang relasyon, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, siya ay nawasak at tinapos ang sariling buhay. Ang pangunahing bahagi ng kwentong ito na nag-uudyok sa mga talakayan online ay kung paano nagawang bigyan ni Fat Cat na isang binata na halos walang-wala ang kanyang kasintahan na 6 na taong mas matanda sa kanya ng napakalaking halaga ng pera at kung bakit handa siyang magsakripisyo ng labis para magawa ito. Ang binata ay iniulat na nagawang kumita ng pera sa pamamagitan ng paglalaro ng mga video games, partikular sa pagiging tinatawag na booster, sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa iba at pagtulong sa kanila na makakuha ng mas mataas na antas sa multiplayer online battle games. Ayon sa kanyang kapatid na babae, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang profesional na video gamer bilang isang paraan ng pagbuo ng pera upang bigyang kasiyahan ang kanyang kasintahan, na di umano ay palaging humihingi ng higit pa. Nagrehistro siya ng kabuang 36 na accounts upang makatanggap ng mga order para maglaro ng mga online games na kumikita ng 20 yuan o 160 pesos bawat laro. Dahil naubos nito ang lahat ng kanyang oras, halos hindi na siya lumabas at ang kanyang social life ay patay na. Upang makatipid ng mas maraming pera, sinubukan niyang panatilihing mababa ang kanyang sariling mga gastos hanggat maaari sa nakalipas na 2 taon na nakakulong sa isang silid na walang komportabling kama o kutsyon. Hindi siya nagpatingin sa doktor kapag may sakit at kukuha lang siya ng take-out na pagkain para sa kanyang sarili ng hindi higit sa 10 Chinese yuan o 80 pesos. Ang kanyang online na avatar ay isang larawan ng isang pusa na nagsasabing ayokong kumain ng gulay, gusto kong kumain ng McDonald's. Matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa pagpanaw ni Fat Cat, sinuri ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang mensahe at mga record ng tawag ng kanyang kapatid at nalaman na binawian ni Fat Cat ang kanyang sariling buhay dahil sa kanyang bigong pag-iibigan sa isang babae na nagngangalang Tan Shu at 27 taon gulang na nakatira sa Chongqing, China. Nabatid na 2 taon nang nakikipag-date si Fat Cat sa dalaga. Nagkakilala sila noong 2002 sa pamamagitan ng mobile game na Honor of Kings, ngunit nagkita sila ng personal noong huling bahagi ng 2023 at napagkasunduan na magpapakasal sila ngayong May 2024. Sa buong relasyon nila, handang magsumikap si Fat Cat para mapangasawa ang babaeng 2 beses pa lang niya nakilala. Ayon sa kapatid na babae ni Fat Cat, ang kanyang kapatid na lalaki ay nagtrabaho ng husto ng 15 oras sa isang araw upang kumita ng pera sa panahon ng pakikipag-date niya kay Tan Shu.
Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, ipinadala ni Fat Cat ang lahat ng pera niya sa kanyang kasintahan bilang regalo para malaya itong makapaglakbay, mamili at makakain ng masasarap na pagkain. Sa kabilang banda, mura lang ang kanyang kinakain at hindi man lang bumili ng mga gamit para sa kanyang sarili. Sa kabila ng sinseridad at pagsisikap ni Fat Cat, sa kalaunan ay gusto ni Tanju na makipaghiwalay sa kanya 1 buwan lamang bago nila irehistro ang kanilang kasal gaya ng ipinangako. Ilang beses sinubukang ayusin ni Fat Cat ang kanilang relasyon, ngunit nabigo siya, kaya napunta siya sa isang matinding pagpili. Nang maglaon, tinawagan mismo ng kapatid ni Fat Cat si Tanju upang kumpirmahin ang lahat ng mga isyu na may kaugnayan sa kanyang relasyon kay Fat Cat. Gayunpaman, tumanggi si Tanju na makipagkita sa kapatid ni Fat Cat at hiniling sa pamilya na lumagda sa isang kasunduan na nangangako na ibabalik niya ang 136,000 Chinese yuan o humigit kumulang 1 milyong piso sa kanila. Noong una, inakala ng kapatid ni Fat Cat na may magandang relasyon sina Tanju at Fat Cat bago ang insidente, kaya pumirma siya sa kasunduan. Gayunpaman, higit pang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawa noong panahon na sila ay nagde-date pa, napagtanto ng pamilya ni Fat Cat na palaging hindi pinapansin ni Tanju si Fat Cat kahit na sinubukan niyang bigyan siya ng pera. Sa isang screenshot ng chat conversation ni Tanju at Fat Cat na nag-leak online, sinabi niyang kailangan niya ng pera para sa iba't ibang bagay. Napagkasunduan ng dalawa na magpakasal ngayon taon. Sa kabila nito, nakipaghiwalay pa rin si Tanju sa kanya, dahil sa may iba itong kasintahan na siyang nagtulak kay Fat Cat upang tumalon sa tulay pagkatapos ilipat ang kanyang natitirang 66,000 Chinese yuan o mahigit kumulang 0,5 milyong piso kay Tanju. Habang nag-ferment ang kwento online, ibinahagi rin ni Tanju ang kanyang panig ng kwento. Sinabi niya na nakilala niya si Fat Cat mahigit 2 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng online gaming at nagsimula ng long-distance relationship sa kanya. 2 beses pa lang talaga silang nagkita bago siya lumipat sa Chongqing. Binigyang diin niya na ang pakinabang sa pananalapi ay hindi kailanman naging dahilan ng pag-udyok sa kanilang relasyon. Iginiit din ni Tanju na dati niyang binayaran ang 130,000 Chinese yuan o humigit kumulang 1 milyong piso sa kanya at naabot nila ang isang kasunduan sa pag-aayos bago ang kanyang malagim na kamatayan. Bago matagpo ang patay si Fat Cat ay nagkaroon pa siya ng panahon para magpadala ng 760 na bulaklak kay Tanju bilang paggunita sa ika-760 days ng kanilang relasyon. Natagpuan ang katawan ni Fat Cat makalipas ang 12 araw mula nang tumalon ito sa ilog at ang kanyang katawan ay nakremate noong May 3, 2024. Noong May 3, maraming residente ng Chongqing ang nagsimulang magtipon sa Shibanpoyang's River Bridge upang magbigay galang kay Fat Cat. Naglagay sila ng mga bulaklak, mga pagkain ng McDonald's, at bubble tea sa side, na inspirasyon ng profile picture ni Fat Cat na nagbabasa, "Ayoko ng gulay, gusto ko ng McDonald's," na ang kagustuhan ni Fat Cat na kumain ng mahal na fast food at take out sa halip na murang veggie meal na regular niyang kinakain para makatipid ng pera para ipadala kay Tanju. Ang quote ay pinaniniwalaan na ang kanyang huling wish at ang huling frame sa kanyang WeChat profile picture. Noong gabi ng May 3 ay nag-live streaming ang kapatid ni Fat Cat na nag-aalala tungkol sa lumalalang pagsisikip at pagkagambala sa trapiko upang himukin ang mga netizens na pigilin ang pag-order ng take-out sa tulay. Sinabi ng Beijing News na ang paggamit ng pagkain sa paggunita sa namatay ay mali at aksaya. Sa halip ay hinihimok ang mga tao na gunitain ang mga biktima na may mga bulaklak lamang sa tulay. Noong May 4, kasunod ng post ng kapatid na babae ni Fat Cat, maraming netizens ang binomba ang social media ni Tanju na kinondena siya sa kanyang pagtrato kay Fat Cat na nagtulak sa kanya sa kanyang kamatayan. Nag-post ng apology video si Tanju, ngunit pinuna siya ng netizens dahil sa pagsusuot ng shorts at medyas na hanggang tuhod. Itinuturing pang ang sinamantala ni Tanju ang sandaling ito para maging masikat ang kanyang sarili. Hindi banggitin, ang kanyang paghingi ng tawad ay itinuring na hindi taos-puso. Ang sinabi niya sa kanyang video gamit ang Chinese na lengguwahe na isasalin ko na lang sa wikang Tagalog ay, 大家好，我就是谭竹。
今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫，是我没能够好好珍惜你，我现在只想和你和好，你回来好不好？是我辜负了你的真心，对不起。Pagkatapos ay nirefilm niya ang video ng paghingi ng tawad na may mas katamtamang pananamit, ngunit ang mga netizen ay nananatiling nag-aalinlangan sa kanyang pagiging totoo. Inihayag ng mga kaibigan ni Tanju na dati niyang inamin na gusto niya ang mga babae at nakipaghiwalay kay Fat Cat noong Abril ng nakaraang taon. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon dahil patuloy na nagpadala si Fat Cat ng pera sa kanya. Ang insidente ay mabilis na nagbunsod ng mga online na talakayan sa China tungkol sa pagkawala ng mga halaga at layunin sa buhay sa mga kabataan, gayon din ang kawalan ng konsensya at moral na kalagayan sa lipunan. Naniniwala rin ang ilang netizens na sinusubukan ng mga otoridad na gamitin ang insidenteng Fat Cat para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kamakailang pagbagsak ng Melong Expressway sa Guangdong na nagdulot ng malaking kaswalti. Sinisisi ng iba si Fat Cat sa paniniwalang kaya niyang bilhin ang pag-ibig at mapanatili ang isang relasyon sa pamamagitan ng pinansyal na paraan. Ikinagalit nito ang ilang mga feminist blogger na nakikita ito bilang isang chauvinistic na saloobin sa mga kababaihan. Ang isang pangunahing, paulit-ulit na ideya sa mga talakayang ito ay ang mga kabataang Chinese tulad ni Fat Cat na nasa mababang dulo ng social ladder ay talagang partikular na mahina sa isang mahigpit na mapagkompetensyang lipunan. Dito, ang kawalan ng timbang ng kasarian at labis ng mga lalaking walang asawa ay nagpapadali para sa mga kababaihan na potensyal na pagsamantalahan ang mga desperado para sa pagsasama. Ang pamilya ni Fat Cat ay nagpahayag ng kanilang intensyon na gumawa ng mga kinakailangang legal na hakbang upang mabawi ang pera mula sa kanyang dating kasintahan. Ngunit si Tanju ay naiulat na nakipagkasundo na sa ama at inayos ang kaso. Ang pulisya ng Hunan ay nag-iimbestiga upang makita kung ang kanyang mga aksyon ay katumbas ng isang scam. Ipinaaabot ko ang aking pakikiramay sa pamilya ni Fat Cat para sa kanilang pagdadalamhati. Naway magpahinga sa kapayapaan ang yumaong gamer.